God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Katulad ng sinabi ko, ngayon ay Divine Mercy Sunday. Ang banal na awa ng Diyos. Linggo ng banal na awa. At ngayon din ay tinatawag na, hindi formal na tawag, tinatawag na the Doubting Thomas Sunday. Kasi binabasa natin ang episode ng buhay ni Santo Tomas na kung saan siya ay nagpakita ng kanyang malaking pagdududa sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Pinakasentrong misteryo at hiwaga ni Kristo ay ang kanyang pagkabuhay. Kapag ito ay iyong pinagdudahan, ibig sabihin, ang pananampalataya mo o pananampalataya ng isang tao ay wala. Wala. Ibig sabihin ay hindi mo rin siya paniniwalaan bilang anak ng Diyos, bilang Mesiyas at bilang Diyos. Kaya nga ang pinakasentrong hiwaga ni Kristo ay ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Katibayan, yan ang hinahanap ni Santo Tomas. Katibayan. Sabing ganon, nung aking professor, nung ako ay nag-aaral pa sa Roma, paano daw bang mapapatunayan? Sabi niya, ang isang katotohanan na ang timba ay may tubig, sabi niya ganon, na nakapiring ang iyong mata. Ibig sabihin, natatakpan ang iyong mata. Paano mong patutunayan? Sabing ganon, na yun ay may tubig. Sabi ng aking professor, sabi niya ganon, una sa lahat, pupunta ka sa tabi ng timba, kung nakapiring ang iyong mata, hahawakan mo, kakapain mo, at pag nakapa mo, may tubig. Ibig sabihin nun ay sa pamamagitan ng aking karanasan, naranasan ko, nahawakan ko ang tubig. Yun ang unang katibayan. Ang ikalawang katibayan, sabing ganon, ay kung meron kang coins at iyong ilalaglag sa loob ng timba. Kung lata ang timba, tutunog yan. Kung plastic ang timba, tutunog yan. Kung may tubig, iba ang tunog niyan. So kaya, ikaw ay magdidesisyon, sasabihin mo na may tubig, puno ng tubig ang timba. Ang ikatlo na pwede mong gawin ay kumuha ka ng isang taong pagtitiwalaan mo at tatanungin mo siya, may tubig ba ang timba? Pag sinabi niyang may tubig, maniniwala ka sapagkat nagtitiwala ka sa mga tao. So, tatlong pwedeng maging salalayan ng katotohanan o katibayan. Yan ay sa subject naming filosofiya. So, napaka-importante, mga minamahal ng kapatid, ay yung karanasan. Ayan yung karanasan ni Santo Tomas, karanasan ng mga alagad. Okay? And then yung ating sariling karanasan. Matagal na panahon, sinasabi ni Jesus, mapalad ang naniniwala, sabi ni Jesus, kahit na kayo'y hindi niyo nakita, mapalad kayo. Pero ang karanasan, paano natin mararanasan? Si Jesus, sinabi ng ngayong araw na ito ay linggo ng awa. Ano yung linggo ng awa? Banal na awa. Sa iyong buhay, nararanasan mo ba ang malaking kapangyarihan ng Diyos, ang awa ng Diyos sa iyong buhay, na ikaw ay naitatawid araw-araw
sa iyong mga karanasan, lalong-lalo na sa panahon na ikaw ay may malalaking suliranin, lalo na ang karamdaman, lalong-lalo na yung wala ka nang pupuntahan, pero nakikita mo, nararamdaman mo ang awa at tulong ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo, si Santa Faustina Kowalska, siya ay isang madreng halos hindi nakakapagsulat kasi napakababa ng kanyang pinag-aralan at hindi siya bumabase sa taas ng kanyang talino sapagkat siya ay talagang mahina, pero sa kanyang karanasan araw-araw, sa kanyang pagdarasal, nararamdaman niya ang Panginoon at kinakapitan niya ang Panginoon. Kaya si Jesus mismo ay nagpakita sa kanya, no? Nagpakita sa kanya na si Jesus ay ang awa ng Ama. Kaya kung titingnan mo, nasa 2 linggo tayo ng panahon ng muling pagkabuhay. Pag tinitingnan mo ang pagkabuhay ng ating Panginoon, ito yung gustong sabihin sa atin. Kaya siya ginawa niya ito, yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghihirap at ang kanyang pagkabuhay upang ipakita sa iyo na may malaking pag-asa, no? May malaking pag-asa at ang inaasahan talaga ng lahat ng tao ay yung awa ng Diyos. Kaya nga, kung mapapansin mo sa kanyang painting dito, na pinakita kay Santa Faustina, dalawa yung raised, dalawa yung sinag, no? Dito kulay puti ang sinag, pero sa tunay na painting ay kulay blue. Ibig sabihin ay tubig. At pula, ibig sabihin ay dugo. Ibig sabihin yan, nililinis tayo ng Diyos sapagkat ang karumihan ng tao ang siyang nagsisira at nagwawasak sa kaniya, sa sangkatauhan, ang kanyang karumihan. Sa pamamagitan ng tubig, tayo ay kanyang lilinisin sa pamamagitan ng binyag at dadamitan ng kanyang kalinisan, ng kanyang pagkadiyos. Aalisin ang ating mga kasalanan upang may balik tayo sa walang hanggang Ama. At yun ay mangyayari sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. So malinaw na malinaw dito na ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ipadama, ipalasap sa atin, upang ating maranasan ang kanyang malaking pag-ibig sa atin. Kaya nga sabing ganon, kapag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, kapag alam mong mahal ka ng Diyos, naranasan mo siya, hindi mo na siya iiwan kailanman. Kaya nga ang mungkahi ni Santa Faustina ay tayo ay lumubog sa malaking misteryo at hiwaga ng kanyang awa. Intindihin natin ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos sa atin. Huwag nating titignan ng Diyos ay malupit. Huwag natin titignan ng Diyos ay mapagparusa, na ang Diyos ay mapaghiganti, kundi isang Diyos na laging nagmamahal, laging sumasagip, laging tumutulong at nagpapadama ng kanyang pag-ibig
sa sangkatauhan. Kaya kapag naramdaman mo, yun lagi sinasabi ni Mother Teresa de Calcutta, hindi mo na iiwan ang Diyos kailanman. So, concentrate, focus on His mercy. Diba? Kung tayo ay nakararanas ng awa sa Diyos, mapapansin mo, mako-convert ka rin sa pagiging maawain. Matututo ka ring maawa at mahabag sa iyong kapwa-tao. Kaya nga sabing ganon, spread the devotion on mercy. I-spread natin ang debosyon ng awa ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating pagtulong na may pag-ibig, may pagmamahal, pagpapatawad na may pangunawa, pagpapatawad na walang paghihiganti sa ating kapwa-tao. So yun yung gustong sabihin sa gusto mong maranasan ang kanyang awa katulad ni Santo Tomas, kailangan talagang mag-focus ka sa kanyang awa. Huwag mong tignan ang ginagawa ng demonyo na ikinapapahamak mo na sinasabi ng demonyo, ang Diyos ay malupit. Ang Diyos ang gumawa ng kahirapan, ang Diyos ang gumawa ng kalupitan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng kasamaan. Hindi. Kailanman ang Diyos ay hindi Kanya gagawan ng masama. Sabi niya nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, miski ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ibinigay dahil sa pagmamahal sa atin. Yun ang dapat nating maunawaan. Ang ikalawang, kung mapapansin ninyo, yung pangalawang halimbawa ko para mapatunayan na ang tubig, may tubig sa timba, ay kumuha ka ng coins, ng barya, at ilaglag mo doon. Kapag ang tunog timba, tunog plastic, tunog lata, ibig sabihin noon, may proof ka na walang tubig. Diba? Pero kung tunog ng tilamsik, ibig sabihin, may proof ka na may tubig. Ibig sabihin, paano natin mapapatunayan ang pagkabuhay ng ating Panginoon? Paano natin mapapatunayan ang pagkabuhay ng Panginoon? Sa pamamagitan ng katibayan na itinuturo ng ebidensya. No? Itinuturo ng ebidensya. Ano yung mga ebidensya? Ayan, the proof. Ano? Ang ebidensya, halimbawa, ay ang buhay ng mga alagad. Mapapansin mo, binago ang kasaysayan ng daigdig. Binago sa pamamagitan lamang ng 12 apostoles. Pinalitan si Judas dahil siya ay naghudas. Si Matias ang pumalit at pinalitan din ni San Pablo. Pero paanong mapapatunayan? Diba? Sa kanilang buhay. Sa kanilang buhay. Pinatay sila isa-isa. Pinahirapan. Iba sa kanila ay pinugutan ng ulo. Binalatan ng buhay. Diba? Pinahila sa kabayo. 4 na kabayo. Ang isang tao, tinalian dito, tinalian sa paa, magkakaibang parte ng katawan ay may tali at hila-hila ng 4 na kabayo hanggang nagkahiwa-hiwalay ang kanyang katawan, ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Pinakain sila si Leon, pinasunog ng buhay. Meron bang nagsabi sa kanilang, hindi totoo ang pagkabuhay ng Panginoon. Gawa-gawa lang namin iyon. Wala. Lahat ng iyon
ng kanilang ginawa ay katibayan na si Jesus ay sadyang nabuhay, ay totoong nabuhay. So where is the proof? Nasa ng katibayan? Nasa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Di ba? Ngayon ang tanong natin sa ating sarili, nasa ng katibayan mo? Si Jesus, ang katibayan niya na siya ay buhay, ay yung kanyang sugat. Sugat sa kamay, sugat sa tagiliran, sugat sa paa. Yung mga pagkalamog ng kanyang mukha, mga maliliit na sugat at mga sugat na malalaki ay nawalang lahat. Luminis siya. Pero, yung sugat sa kamay at sugat sa tagiliran at sugat sa paa ay hindi niya tinanggal. Isang katibayan na yun ay kanyang pagmamahal. Isang identity niya na siya ang Panginoon at siya ang Diyos. Ngayon ang katibayan natin, nasaan? Nasaan ang katibayan mo na ikaw ay dumaan sa paghihirap, na ikaw ay nagtiis, na ikaw ay nagmahal, na ikaw ay naging mabuting ina, naging mabuting ama, naging mabuting leader ng iyong komunidad, ng iyong simbahan. Nasaan ang katibayan natin? Yun yung gustong sabihin sa atin. Ang katibayan ay nasa atin. Baka pag-akyat natin sa langit, tatanungin tayo, nasaan ang iyong sugat? Nasaan ang iyong katibayan? Kaya dalhin mo ang iyong sugat, dalhin mo ang katibayan ng pagiging mabuting tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po. Kung mapapansin mo rin sa unang pagbasa, ano yung sinabi? Sila ay nagdarasal ng sama-sama. Sila ay mabuting halimbawa. Sila ay nagtutulungan. Kaya mapapansin mo, ang isang katibayan ay ang pagbabago ng tao, ng kanyang buhay. Na naniniwala siya kay Kristong ipinako sa krus at muling nabuhay. We are the community of crucified and resurrected Christ. Crucified. Tayo ay komunidad ng mga ipinako sa krus at na muling nabuhay na Kristo Jesus. Ano pa ang katibayan? Sabing ganon ng aking professor, sabi niyang ganon, kumuha ka ng isang tao na mapapagkatiwalaan mo at itanong mo kung may tubig ang timba. Ano ang sagot? Doon, sinabi ng kasama niya, merong tubig. Naniniwala ka ba na may tubig? Ay siyempre, maniniwala yun, may piring. Pinagkakatiwalaan niya yung tao na talagang may tubig. Ngayon, naniniwala ka ba sa Biblia? Naniniwala ka ba sa simbahan? Yun ang ano dyan. Yan ang dalawang iniwan ng Diyos sa atin. Ang simbahan, una sa lahat. Pangalawa, ang Biblia na nagsasabing ang Diyos na si Jesus ay buhay. Kaya kung mapapansin mo, bilang conclusion sa sinasabi ko ngayon, ano ang sinabi ni Santo Tomas nung naipasok niya ang kanyang daliri at ang kanyang kamay sa sugat ni Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. And then, lumuhod siya, Panginoon ko at Diyos ko. Saan ka maniniwala?
sa Iglesia ni Kristo na nagsasabing hindi Panginoon at Diyos si Jesus, o maniniwala ka sa alagad na talagang nakaranas at nakakita na si Jesus ay ang anak ng Diyos at narinig niyang ito ang pinakamamahal kong anak. Di ba? Sino ang paniniwalaan mo? Si Santo Tomas na nagsabing Panginoon ko at Diyos ko, o yung mga Muslim, o yung mga Iglesia ni Kristo? Dapat natin tingnan ang Biblia bilang isang pangunahing source ng ating katotohanan ng information natin. So, yun po. And then, sa bandang huli, sabing ganon, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit di nila ako nakita. Mapalad ka kasi may karanasan ka ngayon sa awa ng Diyos. Mapalad ka kasi narinig mo ang mga taong nagbigay ng mabuting halimbawa kung paano maging Kristiyano ang mga alagad. At mapalad ka kasi may Biblia tayong salita ng Diyos at meron tayong simbahan na nagtuturo sa iyo ng katotohanan ng pagkabuhay ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman sa katahimikan ng ating puso, ating damihin ang awa ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos at dalhin natin sa kanyang awat habag ang ating mga pangangailangan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, sapat nang maramdaman namin ang iyong awa at habag, ang iyong presensya. Kahit kami may pinagdadaan ng hirap, sakit at pagod, sa aming mga karanasan sa pagsisilbi, pananagutan sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming simbahan, sapat ang iyong tulong. Katulad ng sinabi na Santa Teresa de Avila, solo Dio e basta. Ikaw lang ay sapat na. Yun ang sabi ni Santa Teresa. Sapat ang iyong awa, sapat ang iyong habag. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Yan ay malaking consolation sa amin. Yan ay isang malaking lakas, kapangyarihan upang kami tumindig, magpatuloy sa paglilingkod, magpatuloy magmahal, magpatuloy magpatawad,
magpatuloy sa kabila na kami nasusugatan, sa kabila na kami nasasaktan, sa kabila na kami nahihirapan. Salamat po sa iyong awa at habag, Panginoon. Salamat po. Inihiling namin, Panginoon, ang kagaanan din ng aming mga pinagdaraan ng hirap. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw naming mga ginagawa, sakripisyo. Tulungan mo kami sa aming pinagdaraan ng karamdaman. Tulungan mo kami sa hirap ng aming mga sakit na nasa aming kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon. Nasa iyo ang aming pag-asa. Nasa iyo ang aming inaasahang awa. Salamat po, Panginoon. Basbasan mo kaming lahat. Bigyan mo kami ng aming mga pangailangan. Tulungan mo ang lahat na naririto ngayon at ang aming mga pinagdarasal. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Ang lahat ng aming hiniling sa banal na misang ito, sa mga sumandaling ito, ay inihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang iyong mabathalang awa na aming tinatanggap. Salamat, Panginoon. Salamat po. Purihin natin ang Panginoon.